Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kami aso, napupunta kami sa HR kasi pinatawag nyo kami. Kung gusto nyo kaming kunin, makukuha nyo kami pero paghihirapan nyo. At malalaman ng buong mundo kung anong ginagawa nyo. We will not allow it. Hindi kami ignorante, we know our rights. Dahil sa paulit-ulit na pagbanggit sa lahat ng kanyang mga live interview sa media, kabilang na ang mga ambush interview, binanggit ni Representative Ace Barbers na ang 37 inimbitahang DDS vloggers ay tinawag nitong mga narco at pogo vloggers. Kahit na wala naman itong hawak na katiting na ebidensya, ay kakasuhan di umano siya ng bilyon peso na class lawsuit dahil sa malawakang defamation, kung saan sa kanyang mga pahayag tungkol sa mga DDS vloggers ay nagresulta sa pagkasira sa kanilang reputasyon dahil lamang sa kagustuhan ng mga aso ni Tambaloslos na mapabagsak ang pamilya Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte na tinik sa lalamunan ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos sa kanilang ambisyong manatili sa posisyon ng mahabang panahon. Ang naging paulit-ulit na pahayag ni Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumanggap ng bayad mula sa narco at pogo at nag-utos sa mga ito upang siraan ang Kongreso at ang Marcos administration. Ang lahat ng mga maling pahayag na ito tungkol sa mga DDS vloggers ay nakakasakit at nakakasira ng kanilang reputasyon. Sa ilalim ng batas, ang mga maling pahayag na ito ni Ace Barbers at mga kasamahan nito sa Kongreso ay batayan para sa isang kriminal at sibil na demanda. Ace Barbers, kakasuhan ng mga vloggers. My goodness. Yun mga babayan, dito sa video na to, napapanood nyo o napanood nyo na yung preview, no? Itong mga vloggers, the DDS vloggers ay sasampahan ng kaso or sinampahan na itong si Ace Barbers. Paano naman kasi sir? Masyado naman kayong nanggigipit. Ayaw nyo makarinig ng mga batiko sa inyo. Siyempre, kaya naman kayo binabatikos ng ganyan sa mga pinaggagawa nyo. At mga kababayan, dito sa mapapanood nating video, simulan mo sa umpisa hanggang sa dulo bago ka magko-comment para alam mo yung mga paliwanag ng mga vloggers na magsasalita sa video na to. Alam nyo naman kasi, diyan sa Quadcom, itong mga kakampi ni BBM, no? Hindi kasi sila baga nasasaktan sila eh. Dapat kasi, totoo naman talaga kung ikaw ay politiko, kung ano man ang sinasabi sa iyo ng taong bayan, huwag kang masasaktan, lalo kung alam mo naman na hindi totoo. Siyempre naman kasi mga babayan, yung mga sinasabi naman kasi ng mga DDS vloggers ay talagang sapol ang kanilang kaluluwa. At talaga namang kahit sino naman talaga ay mag-iinit talaga ang mga ulo sa mga ganitong mga sitwasyon. So mga babayan, dito, pag ito ay natuloy, itong kaso na to at ito ay talagang matuluyan, nako, milyon, no? Milyon ang pag-uusapan dito. Babayaran mo yan, Barbers. Nako. Sana tulungan talaga itong mga vloggers na to na makapagsampa ng kaso kasi biruin mo ba naman tong si Barbers at yung kanyang mga kasamahan ng mga akusa dito sa mga vloggers na DDS. Wala ka namang katibayan kasi Boss Barbers na pinagsasabi mo sa mga vloggers ay nagsalita ka. O di ikaw ang pinutukan. At dito sa video na mapapanood nyo mga babayan, simulan nyo at unawain nyo yung sasabihin dito ng isang magandang DDS vlogger. At alam nyo pa naman, at alam din naman natin talaga, hindi naman talaga titigil yung mga yan. Lalo nga ngayon ay palapit ng palapit ang eleksyon, mas lalong dumadami at nanggigigil yung mga vloggers tulad namin na nagpapakalat at nangangampanya na iboto natin ang Team PDP. So, magkakaiba man kami ng lugar. Siyempre, tulong-tulong tayo sa pagkampanya ng PDP. At siyempre, alam nyo naman, sasabihin nila, ay may bayad ka Boy Sardinas, anak ng beka. Walang bayad-bayad dito. Bawal ang bayad sa amin dito. Hindi kami katulad nyo, mga tanso vlogger, kada kilos nyo may bayad.
Sus, kung sinasabi nyo na may bayad kami, di maglabas kayo ng ebidensya. Kung binayaran kami ng PDP laban ni Tatang Digong, labas nyo, kasuhan nyo kami. O, kita nyo naman tong aking tarpulin. Ako may gasos niyan. O, magpapagawa pa ako ng marami niyan. At para maikalat ko kung saan man akong lugar, di magkakampanya ako. Tulong ko yan. Tulong ko ito sa Team PDP laban at kasi mahal ko ang mga taong Pilipinas, taong bayan na magkaisa, no? Kasi mas maganda naman talaga dati. Ngayon, ala na. Abnormal na yung nangyayari ngayon. Biruin mo, yung mga gumagamit ay nagla-live na. Pulburon dito, pulburon doon, di ba? Tapos marami nang ring krimen, di ba? Tapos yung mga pro-China daw si Tatang Digong, mga boss, mga mare, matagal nang maraming Chinese dito. Panahon pa ng marami pang mga presidente dito sa China, Binondo, napakaraming Chinese diyan. Mababait naman ang Chinese at doon sa dam kung saan yung pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, Chinese ang gumagawa. Tapos aawayan nyo yung Chinese, sila yung pinakamurang kontraktor. Wala naman sila ginagawang masama, ba't aawain nyo? Ang gagaling ng mga Chinese, sila ang mga kontraktor dito sa pinakamalaking dam. Ayaw nyo ba yun? Sino kukunin nyo? Yung pinakamamahal na mga kontraktor, ayos naman ang gawa nila. Sabihin nyo na pro-China. Naku naman, kahit saan ka lugar dito pumunta sa Pilipinas, maraming Chinese. Yan pa nga yung mga boss nyo, di ba? Yan pa yung mga boss nyo at mababait yan. Marami kong kaibigan ng mga Chinese. Mababait naman din sila. Huwag niyong awayin yan. Ganun talaga. Bumili sila ng property rito. Nakapag-asawa rito ng mga Pilipina. Dito nanirahan. Di ba? Karamihan nga ng mga Pilipino. Tinatarantado pa yung mga Chinese ano ginagawa ng mga Chinese, di ba? Nagpapasensya. Tapos ngayon, kayo, sasabihin nyo, pro-China ang Duterte. Naku naman. Ngayon, sino ba ngayon ang di ba, itong si BBM? Dati ayaw niya talaga sa Amerika. Sino ba talaga ang totoong nananakop? Yung Chinese ba sinakop tayo? Dati pa nga Amerika pa nga ang nananakop talaga Kung ang China naagaw na yung ibang property natin dito sa Pilipinas, sige nga, girahin mo nga yan. Kung kaya mong girahin yung ang Chinese dyan, yan sa may isla na tatayo na ng base militar nila, talunin mo yan para makuha natin yan. Di siyempre gulo. Bayaan mo na yan. Di ba? Hindi mo na kayang bawiin yan. Bantayan na lang natin mga babayan, yung mga natitira pa natin. Tayuan niya ng mga base militar, hindi yung barko na bulok-bulok. Huwag na kasi kayo masyadong kurap. Maglaan kayo ng bilyon piso dyan para magtayo ng katulad ng ginagawa ng Chinese. No? Para hindi na nila pag-interesan yung lugar na pinag-aagawan na yan. Di ba? Kung Marcoleta, pag nanalo yan si Kong Marcoleta, yan, maglalaan ng pondo dyan, na para magtayo ng base militar dyan sa Spratly Island, yung mga natitira pang mga isla natin. Para hindi na nila pag-interesan na tayuan din ng mga kung ano-ano. Kasi sobrang kurap Di ba? Yung mga nakuha na ng Chinese, bayaan nyo na yun. Kasi hindi naman tayo ubra dyan. Kahit pahiramin pa tayo ng mga missiles ng mga Amerikano or makagagamitan, sige nga, talunin mo nga yung Chinese na yan. Para makuha mo pa, magkakaroon pa ng gera, bayaan mo na yan. Magbigay na lang tayo. Wala malit lang tayong bansa. Alam nga naman, sasakripisyo mo yung isla na yan para magkagera, di ba? Maraming taong mamamatay. Sino ba ang masasaktan? Sino ang mapupulbos? Tayo pa rin. Di ba? Pinabayaan yung island Napakadaming pera ng Pilipinas. Bakit hindi nyo tinayuan ng mga instruktura? Ngayon, may nakakuha na sa kanyo titirahin. Di ba? Mali yun. Ito sa aking opinion. Kaysa naman tayo magkakagulo. Saka kahit anong gawin nyo mga babayan, hindi tayo obra sa Chinese. Kahit bigyan pa tayo ng maraming missiles ng Japan or Amerika, bansa natin ang malulusak mga babayan. Mag-aaway-away yan, papaliparan tayo ng mga missile. Magpapalibat din tayo ng mga missile. Isang tatama yan mga babayan. Di ba? Ang gawin natin mga babayan, sa akin lang, sa mga mananalo, paglaanan nyo ng pondo yung mga natitirang isla natin. Tayuan nyo ng mga instruktor para hindi na sila makakapagtayo or makagbalak man na nasakupin. Okay? Ilang milyon lang naman yan Ilang bilyon lang naman yan. Kaysa naman mapunta sa mga bulsa ng mga buhaya ng inam mo.
O, di ba? Naisama ko lang to sa vlog natin, mga babayan, yung mga usapan na yan. Pero balik tayo dito sa ating panonoorin. Panoorin nyo to kasi napakaganda na to. Tapos, syempre, isama ko na lang yung video na to na si ate nawalan ng ulirat, no? Nabaliw sa sa 20 pesos na bigas. Baka hindi mo pa ito napanood. Dahil sa pangako pala ng 20 pesos na bigas at murang bilihin, meron palang nababaliw. O ito, panoorin mo to. Sir, ma'am, kumare. Panoorin mo to ha. Then magpuproceed tayo sa video natin. Ilang minuto lang naman to panoorin mo. Kaya ikaw si Marcine, wag ka masyado nangangako ng mga pangako na hindi naman pala totoo. Tingnan mo, may nababaliw. O, panoorin nyo to. Nasana ang pangako, 20 pesos na bigas ko. Itawin mo muna doon. Tatang na lang, Wala nga. saan pa aabot sa aming lalamunan? Boss, di makakaalis yan. BBM, sinong di mawiwili sa pangako mong murang. Kaya kung pasakayin na, di magkatagalan tayo. Tumabi ka muna dyan, maghanap. May dadaan dyan mamaya. Nakaka-traffic ka oh. Ito na yung traffic. Ang dami na hassle oh. Ay naku, takot lang. Pag ikaw may ano dyan. Ayan, baka pwede ka sumakay doon oh. Nasana ang Laro mo. Nagkakasama ang presyo. Ngayon'y nag-tripli-tripli na. Kami ay paano na. Dating galunggong na mura. Ngayon'y 350 na. Nasana ang pangako mo. 20 pesos na bigas ko. Itawin mo muna doon. Tatang na lang. Wala nga. Saan pa aabot sa aming lalamunan? Boss, di makakaalis yan. BBM, sinong di mawiwili sa pangako mong murang-murang. Bahala ka dyan. Ayaw umalis. Kain nyo na lang. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila-sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. O, kita mo, napanood mo. Totoo, di ba? Presyong galunggong ng 350 na mangyayari sa Pilipinas. O, yung 20 pesos na bigas, isang gatang na lang. O, di ba? Sabi ko sa inyo, may nababaliw sa ganyan eh. Kaya pag kayo nangangako, kayong mga politiko, pag nangako kayo, gagampanan nyo, gagawin nyo. Kasi babantayan po namin kayo. Okay? Ito mga babayan, kami mga DDS, pag nanalo yung mga manok natin, yung mga magaganda na lang gagawin, ibablog din natin yan. Tulad ng ginagawa ko, binablog ko yung dam. Na yan yung iniwan Tatang Digong. O, di ba? Shoutout Tatang Digong. Dapat ngayon kasama ako sa Pangasinan. Sama ako kay Tol J. Guevara. Kaso hindi na ako natuloy kasi siraman yung sakyan ko, hindi ko pa napapagawa. Kasi na may sasakyan sila, Banateros. So pwede sana akong sumama kung buo yung sakyan ko baka tumirik, hindi ko pa napagawa. So next time na lang, marami pa naman kaming mga pagkikita ni Tol J. Tol J, mag-ingat ka, Tol J. Guevara. Sama sana ako sa Pangasinan. Alright, nagsasalita siya kay Pastor Kibuloy. So next time na lang at marami pa naman pagkakataon. Ingat, shoutout sa mga Banateros dyan at sa mga nanonood ngayon, mga kumare, maraming salamat sa mga nagla-like at umaabot sa mga video ng dulo natin. Huwag nyo pong i-skip yung mga ads na napapanood nyo kasi yan po yung tinutulong natin sa pagkampanya sa PDP laban. Yung shoutout dyan, kung maaari, i-share mo rin yung mga video natin na napapanood nyo kasi yan ginagamit natin. Kita nyo naman, ganda ng tarpaulin, no? Alright, di ba? Ang ganda ng background, oha. At sa mga kababayan, nagpagawa rin nga pala ako ng mga flyers. Alright, ang ganda niyan. Screenshot mo na. Wag yung mga trolls diyan. Sariling pera yan ni Boy Sardinas. Marami pa akong papagawa yan. Hindi pa to pinakamagandang flyers. Sample pa lang yan. Ipamimigay natin yan. At kampanya talaga tayo. So busy si Boy Sardinas. At para makatulong tayo kasi gusto ko talaga yung mga nakikita ko ng mga kababayan natin talaga nagtsatsaga sa kampanya, ikampanya sa Tatang Digong.
Walang perang bayad ho dito, walang ayuda, walang binibigay na 5 kilong bigas, 3 kilong bigas ha. Huwag ho kayong tumanggap. Sa bagay, yung sa mga kalaban natin, tumanggap kayo kasi talagang normal magbibigay ng ayuda dyan. 5 kilong bigas, 2,000, 3,000, 5,000, tanggapin nyo yan, tapos huwag nyo yung boboto. Pero sa amin dito, pag kami nagkakampanya, kinakampanya ang PDP laban, magbibigay lang siguro ako ng suka kasi suka man, team suka, di ba? Marami kong stock na suka, then siguro isang pirasong sardinas. Yun ang pinaka-sticker ko galing sa pero ko yun, galing sa pagbablog ko yun, mga babayan na. Maraming salamat sa mga sumusuporta na mga kababayan natin. So, tuluyan natin panoorin tong video na to mga babayan. Ipi-play ko na at pusuan nyo na lang ang mapapanood nyo po at nako, hintayin nyo pa yung mga abang update pa dito kung ano na ba ang mangyayari kay Ace Barbers or naging barbero na lang ba siya or ano mangyayari. So mga babayan, pag nanalo tayo itong darating na eleksyon, finish na yung problema natin sa impeachment at finish na rin yung mga martes dyan sa mga senado. Kailangan magtatrabaho para sa Pilipino. Okay, play mo na yun boy. Let's go and play the video. Panoorin mo na. Play na natin. Let's go! Kami aso na pupunta kami sa HR kasi pinatawag nyo kami. Kung gusto nyo kaming kunin, makukuha nyo kami pero paghihirapan nyo. At malalaman ng buong mundo kung ano ginagawa nyo. We will not allow it. Hindi kami ignorante. We know our rights. Dahil sa paulit-ulit na pagbanggit sa lahat ng kanyang mga live interview sa media, kabilang na ang mga ambush interview, binanggit ni Representative Ace Barbers na ang 37 inimbitahang DDS vloggers ay tinawag nitong mga narco at pogo vloggers. Kahit na wala naman itong hawak na katiting na ebidensya, ay kakasuhan di umano siya ng bilyon peso na class lawsuit dahil sa malawakang defamation, kung saan sa kanyang mga pahayag tungkol sa mga DDS vloggers ay nagresulta sa pagkasira sa kanilang reputasyon dahil lamang sa kagustuhan ng mga aso ni Tambaloslos na mapabagsak ang pamilya Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte na tinik sa lalamunan ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos sa kanilang ambisyong manatili sa posisyon ng mahabang panahon. Ang naging paulit-ulit na pahayag ni Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumanggap ng bayad mula sa narco at pogo at nag-utos sa mga ito upang siraan ang Kongreso at ang Marcos administration. Ang lahat ng mga maling pahayag na ito tungkol sa mga DDS vloggers ay nakakasakit at nakakasira ng kanilang reputasyon. Sa ilalim ng batas, ang mga maling pahayag na ito ni Ace Barbers at mga kasamahan nito sa Kongreso ay batayan para sa isang kriminal at sibil na demanda. Hindi ako nag-aral para maging fake news spreader. It's not as if Ace Barbers cannot sue someone. It's not as if Martin Romualdez cannot sue someone. It's been done before. We could be sued. A congressman can sue someone. So why are they not using it? Bakit ipapatawag kami para dun sa HOR para magawa nila yung gusto nila? It's not a level playing field. We're not going. Hindi naman kami tanga na pupunta kami doon. Tas gagawin nilang gusto nila sa amin. Gusto niyo ng gulo? Gusto niyo ng dito sa labas? And then if gusto niyo talaga kami ipatawag, hindi namin ibibigay yung sarili namin easily. You will go through legal hoops to get us. Hindi kami tanga, hindi kami aso na pupunta kami sa HR kasi pinatawag nyo kami. Kung gusto nyo kaming kunin, makukuha nyo kami pero paghihirapan nyo. And malalaman ng buong mundo kung anong ginagawa nyo. We will not allow it. Hindi kami ignorante, we know our rights. Good afternoon po. Please forgive me if I stutter or stall because I don't know why they call me a vlogger. I've never gone on live. I always just write. I'm a writer. In fact, if some of you are actual newspaper or publication writers here, I'm one of you. I'm an editor for Manila Bulletin and for Balita. I don't go on social media. I've never gone on live, not once. I've never been on YouTube. I don't have a YouTube. I'm not monetized. I'm a regular person who criticizes the government on my page. But because I've made powerful enemies, nandito ako. Nandito ako and I'm looking at you and it feels so surreal because I look at you and I'm there. Ako yan eh. Ako yan pag meron kaming kina-cover kasi editor ako ng Diaryo. But now I'm here just because I pissed off Martin Romualdez and Judas Ibre.
I just want to share. I've been writing. I've been politically aware ever since Typhoon Yolanda hit my province of Leyte. But nobody has ever, and I'm just writing my thoughts because Facebook says what's on your mind. So you write what's on your mind. But apparently, I've pissed off Martin Romualdez and Judas Sidre. So nandito ako ngayon because I have an uncle who is one of their what do you call this, contractors, one of their big contractors. Tapos matagal na akong sinasabihan, tumigil ka na, bumabangga ka sa pader. And the more they tell me that, the more I realize, parang ba't mo ako papatigilin? Wala, kung may problema kayo sa sinasabi ko at mali, then sue me. You have legal remedies. You have defamation, you have cyber libel, the strictest, one of the strictest in the world. Libel, defamation. I've said defamation. So yun. And I just want to say that Martin Romualdez and Tingog Party List has continued to harass me and my family because we're all from Leyte. So they know my family. I just want you to know that because if something happens to me, it's them. Because if Martin calls my place of work, he's that kind of person. Jude Asidre calls my uncles because yung isang uncle ko, what do you call this? Contractor says is sa mga projects doon. Sinasabihan ako na makakadamay ka sa negosyo namin. And, parang, I don't know why I'm doing this, to be honest, because nakakadami nga naman ako sa kanila. Pero, we should all learn to fight for our country. Yun lang. Sabihin ko lang yun. Tsaka, very quickly, I just want to share what I wrote because Dan Fernandez would not read it, so I'll read it very quickly on why, because he dismissed it so easily as freedom of speech. It's not that simple. So I'll read very quickly on why, after careful consideration, I decided not to go. Aside from I know that I'm not going to get a fair, they're not going to listen to us. So first, I am not a vlogger. As I told you, I do not do lives. I do not have YouTube. I only have my Facebook. All my followers there, and DICT can check it, and DI Cybercrime can check it. They're all real. I've never paid for a follower. So, I'm not monetized. So I don't know kung ano yung basihan nila na gagawin kang just because I have followers. Social media vlogger na ako. I'm not monetized. I've never received anything from just writing on Facebook. That's all I do. I just write on Facebook. I don't even talk on YouTube. I am, however, a professional journalist. Ever since 2005, I've been working in publishing. I am currently an associate editor at Manila Bulletin. I am also the editor of Balita. And what I am is a professional journalist with a social media following. There's a distinction. So, Filipinos, we are protected by the 1987 Constitution, Article 3 Bill of Rights, Section 4, Section 2, Section 18. But an extra layer of protection covers all journalists. The Republic Act number 6713 is a code of conduct and ethical standards saying all journalists have the right to demand transparency. Apart from that, we have the SOTO law, which allows us not to divulge our sources. So with all due respect to the HOR, I would like to say that an inquiry whose aim is to regulate social media is unconstitutional. The reason I did not go is I do not support, cannot tolerate, and will fight against the idea of muzzling free speech. If I appear before Congress, it's like me legitimizing them wanting to regulate us. So I did not appear. Because government interference is a no-no and should not be allowed in the area of free speech. Free speech na nga lang ang meron tayo. Yun na lang ang meron tayo against the abuses of their power. Tatanggalin pa nila. Sasabihin nila, fake news. Kung fake news, kasuhan nyo kami. Meron namang, we have legal remedies for those. So, okay. So I would also like to remind the House of Representatives that power is not forever. The legislation you want to enact now, that whatever you do now, somebody will do to you when you're no longer in power. So be careful how you treat us because you will be treated like this
when somebody else, because I'm sure it will not be you, will be in power the next time. I also take very deep offense that Representative Barbers said that he will invite narco vloggers, pogo vloggers, and fake news spreaders in the hearing, which he has repeatedly said, not just in the halls of Congress, but also in various interviews by media, which done in his home is not covered by his parliamentary immunity. Hindi siya parliamentary immune from saying na narco vloggers kami. Dahil sinabi niya yon during his interview with TV stations. He has already pre-accused those who are invited. So I would like to ask Representative Ace Barbers if he has any proof that all of us here are any of those. Because ano yung karapatan niya i-regulate yung... Because that's his premise that we are funded by narco vloggers, we are narco vloggers, we are pogo vloggers. So in this regard, we will, if he forces us, petition the court for habeas data so that the Congress will be compelled to release any document that show why suddenly he is accusing us of being narco and pogo vloggers. This is damaging to us as Filipinos, as private citizens, and me personally as a newspaper editor, because I've been working for 20 years and not once have I ever been sued by anyone. So, even during the time of Duterte, when I was fighting with people on social media, it was so easy to sue, But I was never sued because I know, hindi ako nag-aral para maging fake news spreader. So, so the term fake news spreader is used liberally by people to diminish the opinions of those they do not agree with. So that's what they're doing now. As for calling us narco vloggers, I am willing, as I am sure everyone here, to undergo drug tests alongside all the public officials who we pay with them to undergo narco vloggers kami, hindi kami nagda-drugs. So let's all take a drug test together. Kasi narco vloggers daw kami. Okay, so as I've said, we have legal remedies already provided by the courts. And these remedies are available both to me, a simple Filipino, and to them. Hindi lang kami ang may karapatan mag-sue ng slander or defamation, sila din. Fake news, we have libel, defaming someone, or even a public official can get you sued with defamation. Our cyber libel law is one of the strictest in the world. We have the Revised Penal Code and Cybercrime Prevention Act of 2012. So all these laws are provided for citizens. Whether, you can use it, they can use it. Hindi lang naman dahil Congressman Drilon sued a journalist, and he won. So it's not as if Ace Barbers cannot sue someone. It's not as if Martin Romualdez cannot sue someone. It's been done before. We could be sued. A congressman can sue someone. So why are they not using it? Bakit ipapatawag kami para dun sa HOR para magawa nila yung gusto nila? It's not a level playing field. We're not going. Hindi naman kami tanga na pupunta kami doon. Tas gagawin nilang gusto nila sa amin. Gusto niyo ng gulo? Gusto niyo ng dito sa labas? And then, if gusto niyo talaga kami ipatawag, hindi namin ibibigay yung sarili namin easily. You will go through legal hoops to get us. Hindi kami tanga, hindi kami aso na pupunta kami sa HR kasi pinatawag niyo kami. Kung gusto niyo kaming kunin, makukuha niyo kami pero paghihirapan niyo. And malalaman ng buong mundo kung anong ginagawa niyo. We will not allow it. Hindi kami ignorante, we know our rights. And then another one, I'll wrap this up quickly. I have not spoken in many years. So, and also, I would like to share my observation that the invite list is composed of anti-administration bloggers. They have two, token, pro-admin bloggers, dalawa. So, are they inferring that the fake news spreaders are the critics are fake news spreaders pero sila hindi? Yung mga tao nila, yung mga bayad nila, yung mga pro-admin bloggers, hindi?
Sila nagsasalita ng masama against kay Duterte, nagsasalita ng masama against kay Sara, but it's not considered disrespect. But when we do it, it's disrespect. We're not gonna allow parang double standard kasi bayad namin kayo. Our taxes are paying for you. Also, another to share on a personal note. So, sila gusto nila, protected sila from fake news, from defamation. Paano naman kami? Jude Asidre of Tingog Party List posted on his Facebook. Because during the pandemic, myself, Mark, Attorney Trixie, and Dr. Ethel, we tried raising money for PPEs. Tapos, sinabi namin dun sa Duterte administration that whatever we raise na money, ibibigay namin sa inyo so that you have extra money. Kasi nung time na yon, everybody was panicking. I didn't think we had enough money. Tapos, hanggang umabot kami kay Sec Sonny ng Department of Finance and he said, hindi namin tatanggapin yan kasi matatay up yan sa red tape because whatever we buy, ang pinaka-best is the time na ang hirap-hirap makabili ng PPE. You find a way to buy and then kayo na mag-distribute sa hospitals, which we did. To just destroy my credibility and reputation just because I attacked his boss, Martin Romualdez, Jude Asidre posted that I stole the money. Parang he said, oh, really, ganyan-ganyan. But the thing is, kahit disorganized ako, organized sila. So lahat ng nag-receive, we have pictures, we have like, and more importantly, that's a private fundraising. Hindi yan taxes ng tao. That's a private fundraising event and we were accountable to all our donors. So ginamit nila yon. So just because they want to use something against you, kasi hindi naman pwedeng awayin ka nila, tapos wala silang gagamitin sa'yo, so ginamit nila yon from 2020. Between 2020 and now, we've done a lot of efforts for relief, disaster relief, pero yun ang ginamit nila. Unfortunately, sa kanila, meron kaming proof, which we try to do always. So ang gusto kong itanong sa HOR, one of your own defames or slanders a regular person like me, Congressman, what is my legal remedy? Bakit kayo lang ang may karapatan magpatawag? Pwede ko bang ipatawag si Jude dito? Can I just sue him? Because if I can sue him, I will. You know, parang, so yun ang sinasabi ko, parang abuso. Baka akala nyo, kami lang to, but if it happens to me, it will happen to all of you. If it happens to all of us here, and we're all educated here, it can happen to, eto kasi, this is the idea, mag-e-election na. This is the perfect time for them to shut us up. This is the perfect time for them para matakot tayong lahat at atakihin sila. Pero we cannot do that not just for ourselves but for our children. Kasi we cannot allow them to just do whatever they want without them being checked. Kasi sa kanila na lahat eh. Executive, legislative, sana yung judicial hindi. Pero pag party tayo pinatahimik, wala nang mangyayari sa Pilipinas. And you know, some of us can turn a blind eye, some of us hindi natin kaya i-switch off yung passion natin for loving this country. And finally, I just want to say that, sorry about this, I'm not very used to speaking. So lastly, ang sabi nila, ang issue nila troll farms, we have proof about troll farms. Ang mga pages nila, pag binasa ninyo, it's trolls. Kahit sinong Pilipino na hindi magaling sa social, you don't have to be an expert to identify trolls. But they're not in the listed invitees. Kami, na we all have our faces, we show our faces, you know who we are, we don't have anything to hide. We're the trolls. But the people they employ, and we know who they are, and we will reveal their names in Congress, in HOR. Yung mga binabayaran ninyo, yung mga heads ng social media pages ninyo na dati ganito lang ang buhay, tas ngayon sobrang social na, we know who they are, we know how much they pay the troll farms. So, bakit kami ang nandito? Pero sila na, kung concerned kayo sa troll farms, ipatawag nyo din yung mga taong binabayaran ng mga kaalyado ninyo because it's not fair.
Yan guys, napanood nyo na yung video natin. So, nakita nyo naman. So, bigyan nyo naman ako ng isang komento dyan, isang like. At ano masasabi nyo sa napanood nyong video. At maraming salamat po sa nag-like at mga nanood. So, salamat po. See you on my next vlog. Bye-bye. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.